the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A deeper relationship. Siyempre, pag sinabi nating malalim na relasyon, agad nating naisip yung ating pamilya. Diba? May kasabihan kasi, di ba ma'am, yung blood is thicker than water. Pagka mag-anak mo, pamilya mo, siyempre, malapit sa puso mo. Totoo naman yan. And we always have to advocate family ministry the way we nourish our family. May isang artista noon, nabanggit ko na yata ang pangalan niya, Michael J. Fox, a Canadian actor during his times. Sikat na sikat siya, no? And parang teenage idol. Poging-pogi, no? Tuta. And then marami siyang mga sikat na pinikulang nagawa. Kaya lang, nung 29 years old siya, 29 pa lang, no? May pamilya na siya, yung asawa niya, artista rin. Meron na siyang 3 anak. Kaya lang, nung 29 years old siya, nagkaroon siya ng Parkinson's disease. Early stage of Parkinson's disease. 29 pa lang. Throughout his life until now, ngayon po kasi 63 years old na siya. So from 29 until today, 63 na siya, naka-wheelchair siya. Alam niyo, sino yung nagtutulak ng wheelchair? Ang kanyang asawa. Ang kanyang 3 anak. Araw-araw, kung sino yung kasama niya, pamilya niya, they're taking care of him. Kaya sabi ni Michael J. Fox, family is not only an important thing, it is everything. Yung pamilya hindi lang importante. Ito na lahat para sa akin. Lalo na sa kanyang kalagayan. Sigurado naman ako, marami sa inyo magsasabi, sa mahirap na panahon, pamilya lang talaga usually ang ating inaasahan. O inaasahan o minamahal. We often view a relationship with family in the highest expression of care and love. In fact, mayroong isang write-up ina-attribute kay Pope Francis about family and forgiveness. Hindi ako alam kundi ako sigurado ko talagang kay Pope Francis nang galing ito. Pero it's a beautiful line. Sabi niya, there is no such thing as a perfect family. Wala namang perfectong pamilya. Kahit saan ka magpunta, there is no perfect family. Our parents, they are not perfect, nor are we. We don't marry perfect partners, or do we have perfect children. Misunderstanding and complaints are common, and living together often involves offending one another, hurting one another. Disappointment is part of family life, occurring to our various reasons and different times. Pero tignan po ninyo, however, a healthy marriage and family requires the practice of forgiveness. Forgiveness is essential for family joy, happiness, and fulfillment. Sa pamilya, kailangan meron tayong kakayahang magpatawad. At yung pagpapatawad na yon, hindi lang galing sa tao, hindi lang galing sa kakayahan mo, madalas nanggagaling sa Diyos. Sabi nga, man commits mistakes and God forgives. Ang tao nagkakamali, ang Diyos nagpapatawad. Kung magpapatawad man tayo sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, ito'y nanggagaling sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, gusto kong dagdagan yung blood is thicker than water. May sasuggest po ako, holy water of our baptism is thicker than blood. Yung ating binyag, yung tubig na nagbinyag sa atin, bilang anak ng Diyos, bilang pamilya ng Diyos, ito ay mas matimbang kaysa dugo ng ating pamilya. Siyempre, yung pamilya natin, nananatili naman yan. Ang apelido mo, yan eh. Pero pag nabinyagan ka at nakikilala mo ang relasyon mo sa Diyos, lalo mong minamahal ang iyong pamilya. Kaya mong magpatawad.
Kung tayo lang kasi, ayaw mo na. Parang minsan susuko ka na. Minsan sasaktan ka ng pamilya mo. Minsan yung pamilya mismo nanggagaling yung takit sa loob mo. Beyond family ties, Jesus recognizes those who share the same faith stated by my mother, my brothers, by those who hear the word of God and act on it. Our loved ones can grow closer as we share our faith. Sana sa pamilya natin, hindi lang tayo magkakapilido o lumaking magkakasama sa isang bahay o sa isang pamilya. Naway makita rin natin ang halaga ng ating pananampalataya. Nourished by the Word of God, living as a witness. Pwedeng hindi malapit sa Diyos ang pamilya mo, ikaw mismo. Pero kung ikaw, dinadala mo ang Diyos sa salita ng Diyos sa buhay mo, it is more easier to bring them together out of forgiveness, patience, and love. Jesus exemplifies this in his relationship with Mary and his apostolic brothers. Ko, si Maria, totoo naman si Maria, nanay ni Jesus. Pero hindi lang siya nanay ni Jesus. Si Maria, naniniwala sa Diyos. She followed the will of the Father. Hindi pa man sinilang si Jesus. Mary is already a follower of God. Ano sinabi ni Mary? Let it be done to me according to your will. She already said yes to the will of the Father. Therefore, Mary is not only blood lang yung relationship kay Mary, no? Even before that, it was already a relationship of faith to the Father. Naalala niyo po si Father Patrick Peyton? Si Patrick Peyton, yung pare na tinatawag nilang Rosary Priest. Yung kanilang Holy Cross Family Ministry. Sinasabi nila, di ba? The family that prays together, stays together. Ang ganda nun, no? Pag nagdarasal, sama-sama ang mga pamilya, sila ay mananatiling magkakaisa. Naalala ko nung bata ko, buhay pa yung tatay ko, buhay pa yung mga kapatid ko, nagro-rosaryo kami paggabi. Lalo na nung nagkasakit yung tatay ko, may panahon na nawalan ng trabaho ang tatay ko. Lalo na nagro-rosaryo kami, tatay ko na nasarap na. Kaya umiyak kami kasi dumadaan ng problema ng tatay ko. And then ganun din, nung nagkasakit yung kapatid ko, gabi-gabi, nung wala na ako sa bahay dahil seminarista na ako, nagro-rosaryo sila ng nanay ko sa bahay bago sila matulog. Even when I was young, I go to church with my family. Nagsisimba kami, sama-sama, sabay-sabay. Kaya gusto ko nga dagdagan yung sinabi ni Father Patrick Peyton eh. Kasi sabi niya, the family that prays together, stays together. Yung fourth point of view na doon, yung glorosaryo. Pwede rin natin sabihin, I would like to add that the family who attends Mass together, stays together. Pag may pamilyang sama-samang nagdarasal at nagsisimba, kung kaya rin, kung dumarating yung mga anak ninyo, wala silang trabaho, wala silang klase, let us go to Mass together. O dagdagan ko pa po, a family that serves God and His family and His church together, stays and remains together. Yung pamilyang hindi lang nagsisimba, hindi lang nagdarasal, yung sa pamilyang magkakasamang nagsiserve sa simbahan o sa lipunan bilang pagkilala sa ng pananampalataya sa Diyos, ito'y laging mas matibay na pamilya. Therefore, I'd like to propose to you a deeper relationship. Blood is thicker than water, but there must be something deeper than that. The holy water of our baptism is thicker than our own family blood. May this be our good news and our invitation to our family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.